kung akala mo sa kasal nagsisimula ang pamilya, nagkakamali ka. Maribel, bulong sa akin ni Mami Amelita habang nakangiti sa harap ng mga bisita. Sa pamilya namin, nagsisimula ang lahat sa tiwala at nagtatapos ang lahat kapag may itinago ka. Hindi ko pa alam noon kung bakit nanlamig ang kamay ko sa sinabi niya. Hanggang sa kinabukasan, umiyak ang teller sa harap ko at sinabi ang mga salitang nagpabagsak sa buong mundo ko. Ma'am, na-withdraw lahat kagabi. Doon ko lang naintindihan. Hindi pala lahat ng ngiti sa kasal, basbas. May ngiting parang kandado. At may regalong passbook na hindi pala biyaya, kundi susi sa lihim na matagal nang gustong ibaon ng pamilya ng lalaking pinakasalan ko. Nung araw ng kasal ko, akala ko ang pinakamabigat na bagay na hahawakan ko ay ang kamay ni Nolan habang papalapit kami sa altar. Pero nagkamali ako. Mas mabigat pala ang isang lumang passbook na nakabalot sa panyo. Puting panyo iyon ni nanay. May bordang maliit na bulaklak sa gilid. Matagal ko nang hindi nakita iyon mula nang pumanaw siya. Kaya nang ikabot iyon sa akin ni Itay Tacho habang nasa likod kami ng reception hall, bigla kong natigilan. Bill, mahina niyang sabi, habang naninginig ang kamay niyang sanay sa grasa at bakal. Huwag mong bubuksan dito. Napatingin ako sa kanya. Nakabarong siya, pero halata pa rin ng dating mekanikong buong buhay nakayuko sa ilalim ng makina. May mga bakas pa ng lumang niyang sugat sa daliri. Parang kahit anong linis, hindi na mabubura ang hirap. Itay? Ano to? Tanong ko. Ngumiti siya, pero hindi umabot ang ngiti niya sa mata. Regalo ko sa kasal niyo ni Nolan. Napatingin ako sa labas ng kortina. Naroon ang mga bisita, nagtatawanan, kumakain, nagpapakuha ng litrato. Si Nolan naman sa kabilang mesa, kausap ang nanay niya si Amelita. Nakapamewang si Amelita habang may ibinubulong sa kanya at si Nolan, tulad ng dati, tahimik lang na nakikinig. Regalo? Bulong ko. Itay, hindi mo na kailangan. Buksan mo. Putol niya. Dahan-dahan kong tinanggal ang panyo. Isang lumang passbook ang lumabas. Kupas ang cover. May bahid pa ng tape sa gilid. Akala ko maliit na ipon lang iyon, pang simula namin ni Nolan, pang down sa bahay, pang emergency. Pero nang buksan ko ang huling pahina, parang huminto ang tunog ng buong reception. 12 million pesos. Napatingin ako kay Itay. Hindi ito totoo. Huminga siya ng malalim. Totoo yan, anak. Itay, saan galing to? Halos pabulong na ang boses ko. Buong buhay natin nagtitipid tayo. Ikaw nga kahit may sakit, ayaw pagpatingin sa espesyalista kasi mahal. Tapos may ganito? Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit ang palad niya pero nanginginig. Pinag-ipunan, prinotektahan, at may dahilan kung bakit ngayon ko lang ibinigay. Anong dahilan? Tumingin siya sa pinto na parang may takot siyang baka may makarinig. Pagkatapos, lumapit siya sa akin. 12 million yan, anak, para sa inyo. Pero pakinggan mo ako, Biel. Huwag mong ipagkatiwala kahit kanino hanggat hindi mo alam kung sino talaga ang kasama mo sa buhay. Nanlamig ang bato ko. Si Nolan ba ang tinutukoy mo? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa malayo, sa mismong mesa kung saan nakaupo si Amelita Layugan. Si Amelita, ang biyanan kong buong araw nakangiti sa mga bisita. Ang babaeng laging may hawak na rosaryo. Ang babaeng kanina pang paulit-ulit na nagsasabing, sa pamilya namin walang sikreto. Pero nang masilip ko sila mula sa kortina, hindi siya nakangiti. Nakatitig siya sa kamay ko. Sa passbook. Parang alam niya. Parang hinihintay niya. Itay? Sabi ko, mas mahina na. Kilala mo ba si Mami Amelita? Biglang tumigas ang mukha ni Itay. Hindi pa panahon, pero tandaan mo ito, Biel. May mga taong hindi nagnanakaw gamit ang kamay.
Nagnanakaw gamit ang pirma. Hindi ko naintindihan. Hindi ko alam kung bakit sa mismong araw ng kasal ko, imbis na payo tungkol sa pag-aasawa ang ibinigay ng ama ko sa akin, babala ang iniwan niya. Maya-maya may nagkatok. "Biel," boses ni Nolan sa labas. "Nandito ka ba? Hinahanap ka na nila para sa toast." Mabilis na kinuha ni Itay ang panyo at ibinalot ulit sa passbook. "Ngumiti ka muna. Huwag mong ipahalata." "Itay, natatakot ako." "Mas mabuti nang matakot ka ngayon kesa magsisi ka kapag huli na." Nang lumabas ako, sinalubong ako ni Nolan. Gwapo siya sa barong niya. Maamo ang mukha, parang walang kayang itagong masama. "Okay ka ba?" tanong niya. Tumanggi ako. "Oo, napapagod lang." Hinawakan niya ang kamay ko. "Simula ngayon, wala ka nang kailangang sarilihin. Mag-asawa na tayo." Dapat natuwa ako sa sinabi niya. Pero hindi ko alam kung bakit mas lalo kong nahigpitan ng hawak sa bag ko kung saan nakatago ang passbook. Habang nagtotoast ang mga bisita, tumayo si Amelita. "Para sa bagong kasal," sabi niya, mataas ang boses. Malambing pero may bigat. "Sana matuto kayong magbahagi, lalo na sa pamilya. Dahil ang biyaya, kapag nagtatago, nagiging sumpa." Nagpalpakan ng lahat. Ako lang ang hindi. Dahil habang nakataas ang baso niya, sa akin siya nakatitig. At sa unang beses sa buong araw na iyon, naramdaman kong hindi ako pumasok sa bagong pamilya. Pumasok ako sa bahay na matagal nang may lihim. Kinagabihan, pagkatapos ng kasal, habang tulag si Nolan sa hotel room, umupo ako sa gilid ng kama. Binuksan ko ulit ang passbook sa ilalim ng mahinang ilaw. 12 million pesos. Pera iyon na kayang magbago ng buhay. Pero sa kamay ko, hindi siya mukhang biyaya. Mukha siyang susi. At kung tama si Itay, may pinto itong bubuksan na matagal nang may taong pinilit isinara. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ng numero na ibinigay ni Itay sa maliit na papel sa loob ng panyo. Isang babae ang sumagot. "Cansino account?" tanong niya. Napahinto ako. "Sino to?" "Rufina Saldaheno. Teller ako sa bangko. Sinabi ng tatay mo na tatawag ka." Nilunokong kaba. Kailangan ko pong ilagay sa safety box ang passbook. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, "Bukas ng umaga, Ma'am Maribel. Huwag niyo pong ipaalam kahit kanino." Tumingin ako sa Nolan na mahimbing na natutulog. "Pati sa asawa ko?" Huminga si Rufina ng malalim. "Lalo na po kung asawa niyo." 8:00 pa lang ng umaga. Nasa bangko na ako. Hindi ko sinabi kay Nolan kung saan ako pupunta. Ang sabi ko lang, may aasikasuhin akong dokumento sa munisipyo. Hindi ko alam kung kasalanan ba iyon sa unang araw pa lang ng pagiging asawa ko, pero mas malakas ang boses ni Itay sa isip ko kaysa sa konsensya ko. "Huwag mong ipagkatiwala kahit kanino." Nang pumasok ako sa bangko, malamig ang aircon, pero pawis ang palad ko. Hawak ko ang maliit na bag na parang may laman na bomba. Sa loob noon, ang passbook, panyo ni nanay, at ang papel na may pirma ni Itay. Lumapit ako sa counter. "Ma'am Maribel Cansino Layugan?" tanong ng babaeng nasa likod ng glass window. Siya siguro si Rufina. Nasa late 40s siya, maikli ang buhok, may salamin, at may lungkot sa matang parang laging may alam na hindi niya pwedeng sabihin. "Ako po," sagot ko. Tiningnan niyang paligid bago marahang nagsabi, "Dito po kayo sa side office." Dinala niya ako sa maliit na silid sa gilid ng bangko. May mesa, 2 upuan, at lumang kabinet na kulay abo. "Pasensya na kung kailangan pang palihim," sabi niya. "Pero matagal ko nang kilala ang tatay niyo." "Paano niyo po siya nakilala?" "Dito siya nagdedeposito noon. Minsan barya-barya, minsan tseke, minsan sobrang aga, minsan bago magsara." Napangiti siya ng kaunti. Tahimik siyang tao,
Pero kapag tungkol sa anak niya, madaldal. Napalunok ako. Sinabi po ba niya kung bakit niya ito itinago? Hindi agad sumagot si Rufina. Kinuha niya ang passbook at tiningnan ng record sa computer. Ang sabi lang niya, kapag dumating ang araw na ibigay niya ito sa inyo, ibig sabihin may taong malapot na ring gumalaw. Tumindig ang balahibo ko. Anong ibig sabihin nun? Bago siya makasagot, biglang nagbago ang mukha niya. Nakatingin siya sa monitor. Nawala ang kulay sa pingin niya. "Ma'am," bulbul niya. "Ano po?" Pinindot niya ang keyboard, mabilis. Tiningnan niya ang isa pang screen. Pagkatapos tumayo siya at lumabas. Narinig ko siyang may tinawag na manager. Ilang minuto yon pero pakiramdam ko, 1 oras akong nakaupo habang unti-unting lumalamig ang dibdib ko. Pagbalik niya, namumula na ang mata niya. "Ma'am Maribel." Tumayo ako. "Ano po ang nangyari?" Hinawakan niya ang gilid ng mesa. Parang kailangan niya iyon para hindi matumba. "Na-withdraw po lahat." Hindi ako nakapagsalita. "Lahat?" Ulit ko. Tumanggo siya. Naninginig ang labi. "Buong 12 million. Kagabi." Parang may humampas sa tenga ko. Nawala ang tunog ng aircon. Nawala ang ingay sa labas. Nawala ang mundo. "Hindi pwede," sabi ko. "Nasa akin ang passbook." "May authorization po." "Wala akong pinirmahan." "May notarized document po. Online request at personal appearance sa satellite branch." "Personal appearance?" Napatawa ko, pero walang saya. "Kagabi? Nasa kasal ako kagabi. May daan-daang tao roon." "Alam ko po." Tumulo ang luha ni Rufina. "Kaya po ako natatakot." "Pakita niyo sa akin." Lumapit siya sa printer at inilabas ang kopya ng document. May pangalan ko. May pirma. Pirma kong hindi akin. May photocopy ng ID ko. ID na nasa wallet ko. At sa baba, may notary seal. Napakunot ang noo ko sa pangalan. Attorney Cornelio Masamkay. Hindi ko kilala ito. "Ako rin po," sabi ni Rufina. "Pero may problema pa." "Ano?" Tiningnan ko po sa notary registry dati kasi may naging kaso na kami sa forged documents. Hininga siya ng malalim. "Patay na po ang notaryong ito. 3 taon na." Napaupo ako. Sa loob ng isang gabi, may gumamit ng pangalan ko, pirma ko, ID ko, at patay na notaryo para ubusin ang perang iniwan ni Itay. "May CCTV ba?" Tanong ko. "Meron po sa branch, pero kailangan ng formal request." At nag-aalangan siya. "At ano?" "May note po dito na ang nag-asikaso sa satellite branch ay may kasamang babae, middle-aged, maayos na manig, nagpakilalang representative ng pamilya." Bumilis ang tibok ng puso ko. "Pangalan?" Wala pong nilagay, pero sabi sa note, tinawag daw siyang Ma'am Ami. Ami. Amelita. Pakiramdam ko biglang may malamig na kamay na humawak sa likod ko. "Ma'am," sabi ni Rufina, "kailangan niyo pong mag-ingat." Hindi na ako umiyak sa bangko. Hindi ko alam kung dahil manhid ako o dahil mas malakas ang takot kaysa sakit. Paglabas ko, tumawag si Nolan. "Biel, nasan ka? Hinahanap ka ni Mama. Sabi niya branch daw tayo sa bahay." Napapikit ako. "Nolan?" sabi ko, pinipilit gawing normal ang boses ko. "Alam mo ba kung nasaan ang ID ko kagabi?" "Ha? Anong ID?" "Wala, tanong lang." Sandali siyang natahimik. "May problema ba?" Tiningnan ko ang hawak kong kopya ng peking authorization. "Wala, uuwi na ako." Pagdating ko sa bahay ng mga layugan, nasa kusina si Amelita. Nakaputing blusa, may hawak na tasa ng kape. Nang makita niya ako, ngumiti siya. "Oh, anak,
Ang aga mong umalis. May tinago ka ba sa amin? Halos tumigil ang paghinga ko. Wala po, sagot ko. Lumapit siya at hinawakan ng balikat ko. Good, kasi sa pamilya namin, ayaw namin ng sikreto. Pagkatapos tumunog ang phone niya. Tinalikuran niya ako, pero hindi siya lumayo. Narinig ko ang mahinang boses niya. Tapos na ba? Nanigas ako. Siguraduhin mong walang bakas. Bulbul niya. At dun ko naintindihan. Hindi aksidente ang nawala. May kinuha. At posibleng nasa loob ako ngayon ng bahay ng kinuha noon. Hindi ako nagsalita buong brunch. Nakaupo ako sa mahabang mesa ng mga layugan habang nagpapasapasa sila ng pagkain na parang normal na pamilya. May sinangag, longganisa, itlog at kape. May tawanan, may biruan, may kunwaring saya. Pero sa ilalim ng mesa, nanginginig ang mga daliri ko. Biel, anak, sabi ni Amelita, tikman mo tong longganisa. Gawa yan sa amin sa probinsya. Salamat po, sagot ko. Ang tahimik mo, dagdag niya. Ganyan ka ba talaga o may iniisip ka lang? Napatingin sa akin si Nolan. Pagod pa siguro, kahapon lang ang kasal. Ngumiti si Amelita pero matalimang mata. Ay, dapat masaya ang bagong kasal. Ang perang problema, darating at aalis lang. Ang mahalaga, pamilya. Muntik kong mabitawan ng tinidor. Pera. Wala pa akong sinasabing kahit ano tungkol sa pera. Tumingin ako kay Nolan. Wala siyang reaksyon. Busy siyang magsalin ng kape. Ma, huwag mo munang tanungin si Biel. Aba, nag-aalala lang ako. Siyempre, manugang ko na siya. Gusto kong masanay siyang lahat ng bagay sa pamilya pinagpapausapan. Tumingin siya ulit sa akin. Lalo na ang malalaking bagay. Hindi ko alam kung pananakot iyon o pagsubok. Pero doon ko napagtanto na kung sasabog ako sa galit, ako ang magmumukhang baliw. Ako ang bagong dating. Ako ang manugang. Silang pamilya. Kaya ngumiti ako. Opo, Mami Amelita. Nang hapon bil iyon, sinabi ni Amelita na mas mabuting lumipat kami ni Nolan sa bahay nila. Praktikal lang, sabi niya habang nag-aayos ng mga plato. Mahal ang renta at habang magsisimula pa lang kayo, dito muna kayo. May kwarto naman. Ma, napag-usapan na namin ni Biel na kukuha kami ng maliit na apartment. Apartment? Umirab si Amelita. Para saan? Para magtapon ng pera? Para matuto kaming tumayo sa sarili namin. Bigla siyang tumahimik. Pagkatapos, marahang ibinaba niya ang plato sa lababo. Nolan, huwag kang magsalita na parang hindi kita pinalaki. Napayuko si Nolan. Doon ko unang nakita ang asawa kong bilang bata. Hindi bilang lalaking pinakasalan ko, kundi batang sanay tumahimik kapag nag-iba ang tono ng nanay niya. Kinagabihan, bumalik kami sa hotel para kunin ang gamit namin. Habang nasa banyo si Nolan, dumating ang unang text. Unknown number. Huwag mong buksan ang iniwan ni Tasyo, kundi may mawawala ulit sa'yo. Nanlamig ang tuhod ko. Binasa ko ulit at ulit. Biel? Tawag ni Nolan mula sa banyo. Okay ka lang? Mabilis kong pinatay ang screen. Oo, pero hindi na ako okay. Kinabukasan, pinuntahan ko si Melay Gumban, matalik kong kaibigan mula high school. Nagtatrabaho siya sa Municipal Archive at kilala sa pagiging mausisi sa dokumento. Girl, sabi niya nang makita ang mukha ko, kasal ka pa lang pero itsura mo parang may humahabol sa'yo. Inabot ko sa kanya ang kopya ng authorization. Binasa niya iyon. Nawala ang biro sa mukha niya. Sino gumawa nito? Hindi ko alam pero ginamit pangalan ko. Tinignan niya ang notary seal. Attorney Cornelio Masangkay. Kilala mo? Hindi personally pero parang nakita ko na itong pangalan. Tumayo siya at binuksan ang lumang database sa computer niya. Sandali. Habang naghahanap siya, umupo ako sa tabi niya. Amoy papel ang opisina. Lumang folder, alikabok, tinta. Kakaiba pero mas kampante ako roon kaysa sa bahay ng mga layugan. Maya-maya tumigil si Melay. Biel? Ano? Tumingin sa akin seryoso. Patay na tong notaryo. Alam ko, sabi rin ng bangko.
Hindi lang patay, may record dito na naimbestigahan siya dati dahil sa forged land titles bago siya mamatay. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, kahit patay na siya, ginagamit pa rin ang pangalan niya ng mga taong marunong gumawa ng peking papeles. Tinapik niya ang dokumento. Hindi ito simpleng nakaw, may sistema ito. Napahawak ako sa noo ko. Biel, sa tingin ko biyenan ko ang may alam. May proof ka? Wala pa, pero narinig ko siya sa phone. Sabi niya, tapos na ba? Siguraduhin mong walang bakas. Napasingap siya. Biel? Alam ko, mahina pa pero hindi ko kayang magpanggap habang kasama ko sila. Nasabi mo na kay Nolan? Umiling ako. Bakit? Doon ako natahimik. Dahil mahal ko si Nolan. Dahil isang araw pa lang kaming kasal. Dahil may bahagi sa akin na gustong maniwalang wala siyang kinalaman. Pero may masakit na tanong sa loob ko. Kung wala siyang alam, bakit parang takot siya sa sariling ina? At kung may alam siya, bakit hayaan niya akong matulog sa tabi niya habang nininakaw ang kinabukasan naming dalawa? Pag-uwi ko ng gabing iyon, wala si Nolan sa hotel room. May note lang sa mesa. May tutorial session ako. Huwag mo na akong hintayin. Tutorial? Bakasyon sa eskwela. Wala pang pasok. Umupo ako sa kama. Hinawakan ko ang cellphone ko. Gusto ko siyang tawagan. Gusto kong magtanong. Gusto kong sumigaw. Pero muli, may dumating na text. Akala mo pera lang ang kinuha namin? Tanungin mo ang tatay mo kung bakit siya umalis noon sa terminal. Napatayo ako. Terminal? Hindi ko alam ang anong terminal ang tinutukoy niya. Wala akong alam sa nakaraan ni Itay maliban sa pagiging mekaniko niya. Tinawagan ko agad si Itay. Matagal bago siya sumagot. Itay, sabi ko, nanginginig ang boses ko. May kailangan akong malaman. Tahimik siya sa kabilang linya. Anak, sabi ko, may kinalaman ba ang perang iyon sa dati mong trabaho? Narinig mo siyang huminga ng mabigat, at sa katahimikang iyon, alam ko na may bahagi ng buhay niya na hindi niya kailanman ikinuwento sa akin. Umuwi ka bukas, sabi niya sa wakas. Panahon na para malaman mo kung bakit kita binalaan. Tumulo ang luha ko. Dahil sa unang pagkakataon, naintindihan ko na ang na-withdraw na 12 million pesos ay simula pa lang. Ang totoong ninakaw sa amin ay mas matagal nang nawawala. Kinabukasan, umuwi ako sa bahay ni Itay sa lumang eskinita sa San Miguel. Maliit lang ang bahay namin. Yero ang dubong, semento ang sahig, at hanggang ngayon may amoy pa rin ng langis at lumang kahoy sa loob. Sa dingding, naroon pa rin ang litrato ni nanay na nakangiti habang hawak ang isang palanggana ng sampagita. Sa tabi noon, nakasabit ang lumang jacket ni Itay na ginamit niya raw noong nagtatrabaho pa siya sa terminal. Noon ko lang napansin ang burda sa dibdib ng jacket. Velum Transit Lines. Umupo si Itay sa lumang bangkito. Halata sa mukha niya ang puyat at pagod, pero pilit niyang itinuwid ang likod niya. May nag-text sa akin, sabi ko. Sabi nila, tanungin daw kita kung bakit ka umalis noon sa terminal. Hindi siya nagulat. Iyon ang mas ikinatakot ko. Itay, mahina akong tanong, ano ang hindi mo sinasabi sa akin? Matagal siyang nakatingin sa sahig. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na lata ng biskwit sa ilalim ng mesa. Akala ko dati mga resibo lang ng gamot ang laman noon, pero nang buksan niya, nakita ko ang lumang ID, newspaper clipping, at litrato ng isang nasunog na terminal. Bago ako naging mekaniko, simula niya. Cash custodian ako ng Velum Transit Lines. Ako ang nagbibilang ng daily remittance ng mga bus. Ako ang may hawak ng payroll bago ibigay sa mga driver at konduktor. Cash custodian? Napailing ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil sa trabaho na yon nagsimula ang kahihiyan ko. Kinuha niya ang newspaper clipping. Dilaw na ang papel. Ang headline,
payroll fund ng Velum Transit na wala sa sunog. Isang gabi, sabi niya, nasunog ang lumang opisina sa terminal. Pero bago pa man sumiklab ang apoy, nawala na ang payroll fund. Halos 2 milyon noon. Malaki na yun noong panahon na yun. At ikaw ang pinagbintangan? Tumanggo siya. Dahil ako ang huling may hawak ng susi. Napahawak ako sa dibdib ko. Pero hindi ikaw. Tumingin siya sa akin, diretso. Hindi ako magnanakaw, Biel. Mahirap ako pero hindi ako magnanakaw. Nanikip ang lalamunan ko. Sino ang kumuha? Dahan-dahan niyang inilabas ang isang litrato. 3 tao ang nasa larawan. Si Itay, mas bata pa, nakatayo sa tabi ng bus. Sa kanan niya, isang babaeng naka-pencil skirt, maayos ang buhok, may hawak na ledger. Napatigil ako. Si Amelita? Halos babulong kong sabi. Amelita, sumangil pa siya noon. Sagot ni Itay. Bookkeeper ng kumpanya. Parang lumabo ang paligid. Kilala mo pala siya. Hindi lang kilala, napapikit siya. Siya ang unang taong nag-abot sa akin ng peking report na dapat kong pirmahan. Naupo ako sa tabi niya. Ibig mong sabihin, noon pa lang? Noon pa lang marunong na siyang magpalusot ng pera sa papel, sabi ni Itay. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang Velum, pinsan ng may-ari, si Dario Velum. Pangalan na naman niyon. Dario, pinsan ni Nolan. Nasa pamilya nila lahat, bulong ko. Hindi lahat, sagot ni Itay. Pero may mga taong nagpakasal, nakipagkamag-anak, nagpalit ng apelyido para lang makalapit sa perang hindi kanila. Bakit hindi ka lumaban noon? Napangiti siyang mapait. Lumaban ako, pero sino ang paniniwalaan nila? Isang cash custodian na anak ng labandera o bookkeeper na marunong magsalita ng Ingles at pinsan ng may-ari? Natahimik ako. Doon ko naintindihan kung bakit palaging yumuyo ko si Itay kapag may kausap na naka-Amerikana. Hindi pala yon kababahan ng loob. Sugat pala yon. Paano naging 12 million pesos? Pagkatapos nilang patalsikin ako, may isang driver na tumulong sa akin. Si Oryong Padernal. May nakita siyang ledger bago tuluyang masunog ang opisina. May mga duplicate entries, may dummy accounts. Unti-unti naming sinundan. Legal ba ang perang yun? Oo, settlement yan, hindi galing sa nakaw. May bahagi riyan mula sa kumpanya na napilitang magbayad sa akin ng tahimik nang may nakuha kong ebidensya. May bahagi riyan mula sa lupang ibinenta ko noon na hindi ko sinabi sa'yo. Pero hindi ko ginamit. Itinago ko, pinalaki ko. Dahil alam kong darating ang araw na gagalaw ulit sila. Bakit sa kasal ko pa yun? Doon siya hindi agad nakasagot. Hanggang sa marinig ko ang pinakamabigat na dahilan. Dahil nang malaman kong anak ni Amelita ang pakakasalan mo, alam kong hindi yun aksidente. Parang akong sinampal. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko sinasabing masama si Nolan. Pero may mga pamilya na kapag may gusto silang kunin, hindi sila kumakatok sa pinto. Pinapapasok kanila sa bahay nila. Tumulo ang luha ko. Itay, mahal ko siya. Alam ko. Bakit hindi mo ako pinigilan? Hinawakan niya ang kamay ko. Dahil ang anak, hindi dapat ikulong sa takot ng magulang. Pero pwede siyang bigyan ng susi para makalabas kapag nasunog na ang bahay. Hindi ko na napigilan ang iyak ko. Lumapit siya at hinaplos ang ulo ko, tulad noong bata ako. Biel, huwag mong habulin agad ang pera. Habulin mo ang katotohanan. Kapag katotohanan ang hawak mo, susunod ang lahat na kinuha sa'yo. Lumabas ako ng bahay na mas mabigat ang dibdib kaysa noong pumasok. Dahil ngayon, hindi na lang pera ang ninakaw sa amin.
pangalan na rin ng ama ko. At kung totoo ang hinala niya, ang kasal ko kay Nolan ay hindi simula ng bagong buhay. Baka ito ang hulig bitag ng isang kasalanang nang simula bago pa ako ipanganak. Ang lumang terminal ng Velum Transit Lines ay nasa dulo ng kalsadang bihira ng daanan ng jeep. Pagdating ko roon, halos wala ng buhay ang lugar. Kalawangin ng gate, may mga sirang bus na nakahilera sa gilid, parang mga bangkay ng bakal na nakalimutan ng panahon. Sa dating opisina, basag ang bintana at ang lumang karatulan ng kumpanya ay nakahiling na sa poste. Hinahanap mo si Oryong? Napalingon ako. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa bangkito sa tabi ng guardhouse. Payat siya, maitim ang balat, at may hawak na lumang radyo na mahina ang tunog. Ang mga mata niya, kahit malabo na, parang sanay kumilatis ng taong nagsisinungaling. Ako po si Maribel, anak ni Tasio Cancino. Biglang tumigil ang kamay niya sa pag-aayos ng radyo. Anak ka ni Tasio? Opo. Matagal niya akong tinitigan. Pagkatapos, tumayo siya ng dahan-dahan. Kamukha mo ang nanay mo, pero mata ng tatay mo ang dala mo. Hindi ko alam kung bakit pero sa simpleng linyang iyon, muntik na akong imiyak. May kailangan po akong mangaman. Kung tungkol sa pera, sabi niya, huli ka na. Nanlamig ako. Alam nyo? Tasio came here 2 weeks ago. Sabi niyan, ibibigay na niya sa iyo ang passbook. Sabi ko, delikado. Sabi niya, mas delikado kung hindi ka niya ihahanda. Pinapasok niya ako sa loob ng lumang garahe. Sa isang maliit na silid, may baul na bakal. Binuksan niya iyon gamit ang susi na nakasabit sa leeg niya. Matagal kong itinago ito. Ilinabas niya ang isang lumang ledger page. Sunog ang gilid pero nababasa pa ang ilang entries. May pangalan, petsa, halaga at pirma. Nakita ko yan ang gabi ng sunog. Bago pa sumiklab ang apoy, may nakita akong babae sa opisina. Si Amelita? Tumanggo siya, pero hindi siya mukhang takot. Mukhang nagmamadali. May dala siyang folder, kasama si Dario Velum. Bakit hindi kayo nagsalita noon? Biglang tumigas ang panga niya. Nagsalita ako. Napatingin ako sa kanya. Kinabukasan, nawalan ng trabaho ang panganay ko. Pagkaraan ng 1 linggo, may 2 lalaking sumunod sa asawa ko sa palengke. Pagkatapos nun, tumahimik ako. Hindi ako nakasagot. Akala mo ba duwag ako? Tanong niya. Umiling ako. Hindi po. Duwag ako. Halos pabulong. Pero minsan, ang duwag hindi dahil walang tapang. Minsan, sobra lang ang mahal niya sa mawawala sa kanya. Nabuntong hininga ako. Ito po ba ang ebidensya laban sa kanila? Bahagi lang. Ang mas mahalaga, nasa tape. Tape? Kumuha siya ng lumang cassette tape mula sa baul. Recording ito ng usapan sa opisina noong gabing iyon. Hindi ko sinasadya. May radyo akong may recorder noon. Ginamit ko sa meeting ng drivers. Naiwan kong nakarecord. Halos hindi ako makahinga habang tinatanggap ang tape. Nandro ang boses nila. Hindi buong usapan, pero sapat na para malaman na hindi tatay mo ang nagnakaw. Hinawakan ko iyon na parang buhay ng ama ko ang nasa kamay ko. Pagbalik ko sa hotel, wala pa rin si Nolan. Ilang gabi na siyang umuuwi ng late. Lagi niyang sinasabi, tutoring session, pero wala na akong kayang paniwalaan ng buo. Sinundan ko siya kinabukasan. Hindi ako proud na ginawa ko, pero sa puntong iyon, ang katotohanan na lang ang natitira kong hawakan. Sumakay siya ng tricycle papunta sa isang lumang school building sa kabilang bayan. Doon nakita ko siyang pumasok sa classroom na bukas ang ilaw. Dahan-dahan akong lumapit. Narinig ko siyang umiiyak. Nay, tama na. Hindi niya deserve ito. Huminto ako sa labas ng pinto. Boses ni Amelita ang narinig sa speaker. Deserve? Nolan, huwag kang magpakabanal. Pumirma ka. Kung magsasalita ka, pati kapatid mo dadamay. Hindi ko alam na kukunin niyo lahat. Hindi mo kailangang malaman lahat.
anak ka, sumunod ka. Si Biel ang asawa ko, pero ako ang nanay mo. Tahimik. Pagkatapos, narinig kong nahihikbi si Nolan. Ginamit niyo ako. Ginamit? Malamig na sagot ni Amelita. Iniligtas kita. Kung hindi dahil sakin, matagal ka nang sinisingil ni Dario. Nakalimutan mo ba kung sino ang nagbayad nung naospital ang tatay mo? Hindi na ako nakapagpigil. Pumasok ako sa classroom. Biglang napalingon si Nolan. Namula ang mata niya. Hawak ang phone niya. Biel! Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak. Mas masakit pala kapag tahimik ang galit. Anong pinirmahan mo? Napatayo siya. Pakinggan mo muna ako. Anong pinirmahan mo? Nanginginig niyang ibinaba ang phone niya. Akala ko settlement paper lang. Sabi na mama, kailangan lang para maayos ang utang namin kay Dario. Ginamit mo ang pangalan ko? Hindi ko alam na authorization niyon. Hindi ko alam na passbook mo yon. Pero alam mong may dokumento. Napayuko siya. At sa pagyuko niyang iyon, parang may bahagi ng kasal namin na namatay. Biel, mahal kita. Napaatras ako. Hindi sapat ang mahal mo ako kung mas takot ka sa nanay mo kaysa sa kasinungalingan. Tumulo ang luha niya. Pinagbaantahan nila si Iskra. Kaya ako ang sinakripisyo mo? Wala siyang may sagot. Sa katahimikan, naringig ko ang mahinang tunog ng phone niya. Hindi pa pala napuputol ang tawag. Boses ni Amelita ang muling lumabas. Maribel, anak, kung naririnig mo ako, umuwi ka na. Pag-usapan natin ito bilang pamilya. Tinignan ko ang phone. Hindi po tayo pamilya. Ang pamilya hindi nagnanakaw gamit ang pirma ng anak. Pinatay ko ang tawag. Paglabas ko ng classroom, dala ko ang cassette tape ni Mang Oryong sa bag ko. At sa likod ko, umiiyak ang lalaking pinakasalan ko. Hindi ko pa alam kung kakampi siya o kalaban. Pero sa unang pagkakataon, alam kong kahit mahal ko siya, hindi ko pwedeng isugal ang katotohanan para lang manatiling buo ang kasal namin. Isang taon ang lumipas. Hindi iyong taon ng mabilis na hustisya. Taon yun ng pila, affidavit, hearing na naaantala, at mga taong biglang hindi na sumasagot sa tawag. Sa unang buwan, akala ko kapag dala ko ang proof na forged ang notaryo, gagalaw agad ang lahat. Hindi pala ganun ang mundo. May mga opisina na ningiti sa'yo habang sinasabing, balikan nyo na lang po. May mga taong hahawak sa dokumento mo na parang ordinaryong papel lang yon, kahit buhay ng pamilya mo ang nakasulat doon. Si Nolan, hindi na umuwi sa akin. Hindi ko siya pinaalis, hindi rin siya nagpilit bumalik. Para kaming dalawang taong nakatayo sa magkabilang dulo ng tulay na parehong takot tumawid. Minsan, nagpapadala siya ng mensahe. Biel, may nahanap akong resibo, baka makatulong. Minsan naman, hindi pa ako handang tumestigo pero hindi na ako kakampi sa kanila. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya, pero tinanggap ko ang mga dokumentong ipinapadala niya dahil sa laban na ito, kahit galing sa sugatang kamay ang ebidensya, kailangan ko pa rin itong hawakan. Si Itay, humina. Mas madalas na siyang inuubo, mas madalas na rin siyang nakaupo lang sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, parang may hinihintay na hindi na darating. Itay, magpatingin na tayo, sabi ko isang hapon. Kapag tapos na ito, sagot niya. Hindi pwedeng laging kapag tapos na. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Anak, may mga taong buong buhay naghihintay na mapangkinggan. Konti na lang. Ayokong marinig yon, dahil parang paalam ang tunog. Sa tulong ni Attorney Severino Palangka, ang abogado ni Itay, nag-file kami ng mas malalim na complaint. Pero bago yon, sinabi niyang kailangan naming buksan muli ang safety box. Akala ko po passbook lang ang laman noon, sabi ko. Umiling si Attorney Palangka. Matanda na siya,
makapalang salamin at mabagal magsalita. Pero bawat salita niya parang pinili ng mabuti. Hindi ganun kasimple ang tatay mo, Maribel. Mahirap siya, oo, pero hindi siya mangmang. Pumunta kami sa bangko kasama si Rufina. Ibang-iba na siya kumpara noong unang araw na umiyak siya sa harap ko. Ngayon, mas maingat, mas maingat. Parang bawat kilos niya ay alam niyang may nanunood. Ma'am Biel, sabi niya habang dinadala kami sa vault room, may ilang tao sa branch na nagtatanong kung bakit bumabalik kayo. Hayaan mo silang magtanong. Ang mas mahalaga, huwag silang makasagot kapag sila naman ang tinanong. Binuksan ang safety box. Naroon ang panyo ni nanay, ang lumang envelope at isang maliit na kahon ng kahoy na hindi ko napansin noon. Nanginginig ang hamay ko nang kunin ko iyon. Sa loob, may cassette tape recorder, ilang ledger pages, photocopy ng lumang bank forms, at isang sulat na sulat kamay ni Itay. Binasa ko yun doon mismo. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin gumalaw na sila. Patawarin mo ko kung ginawa kong pain ang perang iniwan ko sa'yo. Pero minsan, ang magnanakaw hindi lalabas hanggat hindi niya nakikitang may kukunin siya. Napatakip ako ng bibig. Pain? Bait money? Tumingin ako kay Attorney Palangka. Alam niyo po ito? Hindi lahat, pero alam kong may plano ang tatay mo. Ayaw lang niyang sabihin sa'yo hanggat hindi kailangan. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Ang 12M ay malinis na pera, pero minarkahan ang galaw nito. May legal hold trail na hindi makikita sa ordinaryong passbook. Kapag may kumuha niyan gamit ang peking papeles, masusundan kung saan dinala. Hindi ko hinangad na manakawan ka, anak. Hinangad kong mahuli ang taong matagal nang nagnanakaw ng pangalan natin. Napaupo ako. Buong panahon, akala ko biktima lang kami ng biglaang pagnanakaw, pero may ihinandang bitag si Itay. Hindi para yumaman kami, anak, kundi para palabasin ang matagal nang nagtatago. May tracking ang transaction? Tanong ko kay Attorney Palangka. May court-noted affidavit ang tatay mo noon. Hindi ito pipigilan ng withdrawal, pero pwede nitong gawing traceable ang pumasok at lumabas na pera kapag nagkaroon ng kaso. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil kapag alam mo, baka mapigilan mo siya. Tumingin ako sa sulat. May huling bahagi. Kung dumating ang araw na kailangan mong piliin sa pagitan ng kasal mo at katotohanan, huwag mong piliin agad ang madaling mahalin. Piliin ang hindi ka hahayaang masira buong buhay. Doon ako tuluyang umiyak. Hindi dahil sa pera, kundi dahil naintindihan ko na sa likod ng katahimikan ni Itay, matagal na pala siyang nakikipaglaban para sa akin. Pagkatapos naming lumabas sa vault, lumapit si Rufina. Ma'am, mahina. May nakita ako sa internal note. Ano? Ang account na unang pinasahan ng pera, hindi nakapangalan kay Amelita. Kanino? Tumingin siya sa paligid bago ibigay sa akin ng maliit na papel. Nakasulat doon ang pangalang Iskra Layugan. Napahinto ako. Kapatid ni Nolan, ang babaeng pinagbantayan daw nila. Ang inosenteng dahilan kung bakit pumirma si Nolan. Biglang bumaliktad ang lahat ng iniisip ko. Kung kay Iskra napunta ang unang transfer, ibig sabihin maaaring ginamit din siya. O baka hindi siya kasing inosente ng akala namin. Kagabi, may dumating na mensaheng mula kay Nolan. Biel, kailangan mong makita si Iskra bago maunahan siya ni Mama. Hindi siya kalaban, siya ang susi. Tinignan ko ang pangalan sa papel, Iskra Layugan. At sa unang beses matapos 1 taon, naramdaman kong papalapit na kami sa gitna ng bitag. Pero hindi ko alam kung sino ang mahuhuli. Sila
o ako? Hindi ko agad pinuntahan si Iskra. 3 araw kong pinag-isipan kung bitag ba iyon ni Nolan o huling pagkakataon na may maililigtas kami bago tuluyang malunod ang lahat. Pero sa 3 araw na iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit kong nakikita sa isip ko ang pangalan niya sa papel. Iskra Layugan, ang account na unang pinasahan ng perang na-withdraw sa pangalan ko. Ang kapatid ni Nolan na sinasabing pinagbantaan, ang babaeng halos hindi nagsasalita tuwing nasa bahay ng mga layugan. Laging nakaupo sa girit, laging nakayuko, parang sanay maging anino ng sariling pamilya. Nagkita kami sa maliit na tsapel sa likod ng lumang ospital. Si Nolan ang nagpadala ng lokasyon pero hindi siya sumama. Sabi niya sa text, mas magsasalita siya kung wala ako. Pagdating ko, nakita ko si Iskra sa pinakahuling pew. Nakaitim na cardigan siya kahit mainit. May maliit na bag sa kandungan at nanginginig ang daliri habang hawak ang rosaryo. Iskra, tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Namayat siya. Malalim ang mata. Para siyang taong ilang buwan ng takot sa bawat bukas ng pinto. Hindi ako magnanakaw. Unang sinabi niya. Hindi ko alam kung galit ba ang mararamdaman ko o awa. Pero sa account mo unang kumasok ang pera. Sagot ko. Tumulo agad ang luha niya. Hindi ko alam. Nung una, hindi ko alam. Umupo ako sa kabilang dulo ng pew. Hindi ako lumapit. Ayokong maramdaman niyang sinusugod ko siya. Kailan mo nalaman? Tanong ko. Pagkatapos ng kasal niyo, tinawag ako ni Mama sa kwarto niya. Pinapirma ako sa ilang bank forms. Sabi niya, scholarship documents daw para sa graduate studies ko sa Cebu. Pinirmahan mo nang hindi binabasa? Napayuko siya. Buong buhay ko, kapag sinabi ni Mama na pumirma, pumipirma ako. Masakit pakinggan, pero naniwala ako. Dahil nakita ko rin yun kay Nolan. Ang takot na hindi maipaliwanag ng ibang tao hanggat hindi sila lumaki sa bahay na pagmamahal ang pangalan ng kontrol. Kailan mo naintindihan na pera iyon? Tanong ko. May tumawag sa akin na lalaki, si Kuya Dario. Sabi niya kailangan kong i-confirm ang transfer. Doon ko nakita ang amount. Nanginginig siyang huminga. 12 million. Akala ko typo. Tinanong ko si Mama pero sinampal niya ako. Napatingin ako sa pisngi niya, parang ngayon ko lang nakikita ang bahagyang marka sa ilalim ng makeup. Sabi niya, pagpapatuloy ni Iskra, kapag nagsalita ako, ipapakita niya ang documents na ako ang tumanggap ng pera, ako ang makukulong, ako ang sisira sa pangalan ng pamilya. Nasaan ang pera ngayon? Umiling siya. Hindi na sakin, ilang oras lang iyon, nilipat sa 3 account, isa sa lending company ni Dario, isa sa foundation kuno ni Mama, at isa, natigilan siya. At isa? Ulit ko. Tumingin siya sa altar. Sa pangalan ng papa ko. Ang ama ni Nolan at Iskra. Ang lalaking matagal na raw may sakit. Ang lalaking ginamit bilang dahilan ng utang. Akala ko patay na ang papa niyo. Hindi, bulong niya. Yun ang kasinungalingan ni Mama. Parang may bumukas na panibagong pinto sa dilim. Nasaan siya? Sa isang private care home sa Laguna. Hindi namin siya pwedeng bisitahin ng walang permiso ni Mama. Bakit niya itinago? Dahil si Papa ang may alam sa unang kaso, nung Velum Transit pa. Siya ang driver na nakita sina Mama at Dario nung gabing nasunog ang opisina. Hindi ako nakagalaw. Ang ama pala ni Nolan at Iskra ay hindi lang pasyente. Siya'y saksi. Bakit hindi siya nagsalita? Na-stroke siya ilang taon matapos ang sunog. Hindi na malinaw magsalita, pero minsan may sinusulat siya. Bunuksan ni Iskra ang bag niya at inilabas ang lumang cellphone. Nakatago dito ang pictures ng mga sinulat niya. Ipinakita niya sa akin ang screen. May larawan ng papel, magulong sulat kamay, halos parang gasgas lang. Pero nabasa ko ang ilang salita. Amy? Ledger? Dario? Tasyo? Walang sala.
Nanikip ang dibdib ko. Iskra, kailangan mo itong ibigay sa abogado. Umiling si Iskra agad. Papatayin ako ni Mama. Hindi kanya pwedeng hawakan kapag nasa amin ka. Hindi mo siya kilala. Mas kilala ko na siya ngayon kaysa nung pinakasanan ko ang anak niya. Napatingin siya sa akin, may hiya sa mata. Sorry, bulong niya. Dahil sa inyo, nasira ang kasal namin. Hindi ako agad sumagot. Dahil ang totoo, hindi ko alam kung nasira nga ba iyon dahil sa kanila o dahil sa katotohanang masyado naming pinilit takasan. Hindi ikaw ang sumira, pero kung mananahimik ka, magiging parte ka ng pagsira. Doon siya umiyak ng tahimik, hindi iyak ng taong nahuli, iyak ng taong pagod ng matakot. Bago kami umalis, iniabot sa akin ang lumang cellphone ni Amelita. Nakopya ko yan bago niya ipaayos. May voice messages dyan, kay Dario, kay Mama, kay Kuya Nolan. Napalunok siya. Pati sa isang bank officer. Hinawakan ko ang phone. Bakit mo ngayon ibinibigay? Tumingin siya sa altar, pagkatapos sa akin. Kasi nung bata ako, lagi kong naririnig si Mama na sinasabing ang pamilya ay dapat pinoprotektahan kahit mali. Pero nung nakita ko si Papa sa care home, hindi niya maalala ang pangalan ko. Ang paulit-ulit lang niyang sinusulat ay pangalan ng tatay mo. Bumagsak ang luha niya. Siguro yun ang parusa sa amin. Ang taong sinira ng pamilya namin, siya pa ang hindi makalimutan ng konsensya ni Papa. Lumabas kami ng tsapil na umuulan. Sa labas, may nakaparadang itim na sasakyan sa kabilang kanto. Hindi bumababa ang salamin, hindi umaalis. Hinawakan ni Iskra ang braso ko. Biel, bulong niya. Alam niya na. Hindi ko na tinanong kung sino. Dahil sa kabilang kanto, kahit hindi ko nakikita ang mukha, alam kong ang anino ni Amelita ay mas nauuna pang dumating kaysa kanya. Pagkatapos kong makuha ang phone ni Amelita, hindi na kami dumiretso sa bahay. Dinala ko si Iskra sa opisina ni Attorney Palangka. Maliit lang ang opisina niya sa ikalawang palapag ng lumang building, pero doon ko unang naramdaman na may pader kaming masasandalan. Hindi sementadong pader, kundi pader na gawa sa batas, papel, at taong marunong hindi matakot sa mga malalakas ang apelido. Pinakinggan namin ang unang voice message. Boses ni Dario Velum ang unang lumabas. Amy, nailipat na sa account ng bata. Huwag mong patatagalin. Kapag umaga, baka ma-flag. Sumunod ang boses ni Amelita. Gawin mo sa 3 bagsak. Ayokong dumiretso sa akin. At siguraduhin mong iyong notaryo ang lalabas. Tumigil ang paghinga ko. Hindi na ito hinala. Hindi na pakiramdam. Boses na niya iyon. Mismong boses ng babaeng nagsabing, pamilya raw kami. Sunod na recording, may ibang lalaki. Ma'am Amy, delikado po kung may CCTV request. Then delay it, malamig na sagot ni Amelita. Sabihin nyo system maintenance. Sabihin nyo under review. Bayad ka para mag-isip, hindi para kabahan. Napatingin sa akin si Attorney Palangka. Ito ang kailangan natin. Enough na po ba iyan? Enough para gumalaw ang kaso, pero hindi enough para matapos. Kailangan pa rin natin ang koneksyon sa dating kaso lang tatay mo. Doon pumasok si Iskra. Papa, sabi niya, kailangan nating puntahan si Papa. Kinabukasan, bumiyahe kami papuntang Laguna. Kasama namin si Nolan. Unang beses ko siyang nakita matapos ang gabing umamin siya sa classroom. Payat siya, hindi nag-ahit. Parang ilang buwan ding hindi nakatulog. Salamat at pinayagan mo akong sumama, sabi niya habang nasa sasakyan kami. Hindi ito tungkol sa atin, sagot ko. Tumanggo siya. Alam ko. Tahimik kami halos buong gahe. Si Iskra ang nasa gitna, hawak ang bag niya na parang bata pa rin. Si Attorney Palangka ang nasa harap, nakikipag-usap sa driver. Ako naman, nakatingin sa bintana. Habang ang mga palayan at tindahan sa gilid ng kalsada ay dumadaan na parang alaala. Pagdating namin sa care home, hindi agad kami pinapasok. Family visitors only, sabi ng nurse.
Anak niya kami, sagot ni Nolan. Tinignan kami sa logbook. Ang instruction po kasi, lahat ng bisita dapat may clearance ni Mrs. Layugan. Napapikit si Iskra. Ako ang anak niya, sabi niya, mas matatag na ngayon. Hindi ako hihingi ng permiso para makita ang tatay ko. Dahil kasama namin si Attorney Palanca, napilitan silang papasukin kami. Nasa dulong kwarto si Rogelio Layugan, payat, maputla, nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa bintana. Nang makita sina Nolan at Iskra, parang gumalaw ang mga mata niya, pero hindi agad lumabas ang salita. Pa? Bulong ni Nolan. Hindi sumagot si Rogelio. Lumuhod si Iskra sa harap niya. Papa, ako to. Si Iskra. Gumalaw ang daliri ng matanda. Kumuha si Iskra ng papel at ballpen sa bag niya. Inilagay niya iyon sa mesa sa tabi ng ama. Papa, sabi niya nanginginig. Totoo ba? Si Tasio Cancino? Wala siyang kasalanan? Parang biglang nabuhay ang mata ni Rogelio. Mabagal niyang kinuha ang ballpen. Hirap na hirap siya. Nanginginig ang kamay. Halos hindi niya mahawakan ng maayos. Pero nagsulat siya. Isang letra. Sunod ay isa pa. Tasio. Huminga siya ng malalim. Parang bawat letra ay binubunot mula sa lumang sugat. Sunod niyang isulat. Walang sala. Naiyak si Nolan. Tinakpan niya ang bibig niya pero rinig ang hikbi. Papa, si Mama ba? Nanginginig ang buong kamay ni Rogelio. Matagal bago siya makapagsulat muli. Amy, Dario, Sunog, Ledger. Pagkatapos, bigla siyang umubo. Tinawag ng nurse ang doktor. Kailangan naming lumabas ng kwarto. Sa hallway, napaupo si Nolan sa bench. Yumuko siya, hawak ang ulo. Buong buhay ko, sabi niya. Pinaniwalaan ako ni Mama na bahiro siya, na inalagaan niya kaming mag-isa, na si Papa ang mahina, na lahat ng utang namin dahil sa pagpapagamot sa kanya. Wala akong sinabi. Kasi minsan, ang katotohanang hindi kailangan agad ng payo. Kailangan lang muna nitong marinig ang sariling bigat. Maya-maya, tumingin siya sa akin. Biel, handa na akong tumestigo. Tinignan ko siya ng matagal. Hindi mo ito gagawin para bumalik ako sa'yo. Hindi, sabi niya. Gagawin ko dahil kung hindi, magiging anak lang ako ng nanay ko habang buhay. Doon ko unang naramdaman na baka may parte pa rin ng Nolan na minahal ko ang natira. Pero hindi ko hawakan ang kamay niya. Hindi pa. Sa unang hearing, punong-puno ang maliit na courtroom. Nandun si Amelita, nakaputing blouse, may rosaryo pa rin sa kamay. Nang nakita niya kami, gumiti siya. Parang walang nangyari. Parang hindi siya natatakot. Pero nang tumayo si Nolan sa witness stand, nakita ko ang unang bitak sa mukha niya. Mr. Layugan, tanong ng abogado, may alam ka ba sa dokumentong ginamit para ma-withdraw ang 12 million pesos sa account ni Maribel Cancino Layugan? Napatingin si Nolan sa ina niya. Si Amelita, halos hindi kumukurap. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Opo, sabi ni Nolan, pinapirma ako ng nanay ko. Nag-ingay ang buong courtroom. Si Amelita, hindi pa rin sumisigaw, hindi pa rin iiyak. Kung nakita ko ang daliri niyang mahigpit na humawak sa rosaryo hanggang pumutok ang sinulid. Nagkalat ang mga butil sa sahig at sa bawat butil na gumulong, parang unti-unting nalalaglag ang kabanalan niyang matagal niyang ginamit na maskara. Hindi natatapos ang kaso sa isang testimony lang. Akala ko noon kapag nagsalita si Nolan, kapag may recording, kapag may sulat si Rogelio, doon na matatapos ang lahat. Pero ang katotohanan pala, kahit malinaw na ang ilaw, may mga taong sanay magtago sa anino. Naglabas mang sariling depensa si Amelita. Sinabi niyang galit lang daw ako dahil hindi ako tanggap sa pamilya. Sinabi niyang pineke raw namin ng recordings. Sinabi niyang si Iskra raw ay unstable, si Nolan daw ay minanipul ako, at si Itay Tasio raw ay matagal nang may galit sa pamilya Layugan. Sa harap ng korte, umiyak siya. Ginawa ko ang lahat para sa mga anak ko, sabi niya habang hawak ang panyo.
Ngayon, ako pa ang pinagmumukhang masama? Kung hindi ko alam ang totoo, baka pati ako maniwala. Ganun pala ang mga taong matagal nang nagsisinungaling. Hindi lang nila kabisado ang kasinungalingan, marunong din silang umiyak sa tamang bahagi nito. Lumipas ang mga buwan. Naging taon. Si Itay lalong nanghihina. Minsan, dinala ko sa kanya ang kopya ng transcript ng hearing. Binasa ko ang bahagi kung saan sinabi ni Nolan na pinapirma siya ni Amelita. Nakaupo si Itay sa tabi ng bintana. May kumot sa hita, manipis na ang braso niya. Pero nang marinig niya ang pangalan ni Amelita, hindi galit ang nakita ko sa mukha niya. Pagod. Anak, sabi niya, huwag mong hayaang kainin ka ng galit. Paano po? Tanong ko. Paano hindi magagalit kung buong buhay niyo silang pinabayaan na sirain ang pangalan niyo? Ngumiti siya ng mahina. Hindi nila ako sinira ng buo. Naniwala ka sa akin. Napayuko ako. Pero hindi sapat yun, Itay. Sapat yun para mabuhay ako hanggang ngayon. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Huwag niyo pong sabihin na parang aalis na kayo. Hinawakan niya ang kamay ko. Lahat tayo aalis, Biel. Ang tanong lang, may naiwan ba tayong dapat ipagpatuloy? Mula sa ilalim ng una niya, kinuha niya ang isang sobre. Matagal kong hindi itong ibinigay dahil gusto kong ako mismo ang makaharap sa kanya, pero baka hindi na ako umabot. Binuksan ko ang sobre. May pangalan at address. Leandro Cuidato, Retired Bank Operations Manager. Sino siya? Siya ang taong pumayag noon na i-archive ang ilang transaction logs ng Velum Transit. Hindi niya ako tinulungan ng hayagan, pero hindi rin niya binura ang ebidensya. Bakit ngayon niyo lang sinabi? Dahil takot din siya, at hindi ko siya masisi. Kinabukasan, kasama ko si Melay sa paghahanap kay Leandro. Natagpuan namin siya sa isang maliit na bahay sa Tarlac, nag-aalaga ng mga panabong na manok at halos ayaw nang tumanggap ng bisita. Wala na akong alam, sabi niya bago pa kami makapasok. Sir, sabi ko, anak ako ni Tasio Cancino. Tumigil siya. Parang ang pangalang iyon ay multong matagal niyang iniiwasan. Buhay pa siya? Tanong niya. Opo, pero mahina na. Napaupo si Leandro sa lumang bangko sa harap ng bahay. Matagal siyang tahimik. Pagkatapos tinakpan niya ang mukha niya. Dapat nagsalita ako noon. Umupo ako sa tapat niya. Bakit hindi po? May anak akong nasa kolehiyo. May asawa akong may sakit. Sinabihan ako ni Dario Velum na kapag lumabas ang record, hindi lang trabaho ko ang mawawala. Pero itinago niyo ang logs. Tumanggo siya. Hindi ko kayang maging bayani, pero hindi ko rin kayang maging kasabwat ng buo. Pumasok siya sa bahay at lumabas na may dalang maliit na metal case. Sa loob noon, may lumang microfilm, printed transaction summaries, at copy ng internal memo mula sa Velum Transit account. Nang nakita ni Melay ang records, napabulbong siya. Biel, ito na yun. Nasa papeles ang lumang pattern, dummy withdrawals, payroll transfers, at pangalan ng dating bookkeeper. Amelita Sumangil. May pirma rin ni Dario Velum at sa dulo may notation. Cash custodian, Tasio Cancino, flagged irregularity, removed from post before audit completion. Hindi pala siya nagnakaw. Siya pa pala ang unang nakapansin. Dinala namin ang records kay Attorney Palangka. Kinagabihan ding iyon, pumunta ako sa bahay ni Itay. Pero pagpasok ko, tahimik ang bahay. Sobra ang tahimik. Nasa kama siya, nakapikit. Hawak pa rin niya ang panyo ni nanay. Itay, tawag ko. Dahan-dahan niyang imumulat ang mata niya. Lumapit ako. Nahanap namin si Leandro. May record siya. Itay, mapapatunayan na natin. Malilinis na ang pangalan niyo. Ngumiti siya. Napakaliit na ngumiti. Alam ko, bulbong niya. Paano niyo po alam?
dahil bumalik ka. Umiyak ako habang hinahawakan ng kamay niya. Itay, konti na lang. Hintayin niyo, please. Tumingin siya sa litrato ni nanay sa dingding. Pagod na ako, anak. Hindi, huwag muna. Makinig ka. Halos hangin na lang ang boses niya. Kapag dumating ang pera, huwag mong hayaang iyon ang maging dulo. Gamitin mo para walang ibang mahirap na pipirma dahil takot. Walang ibang tatay na mananahimik dahil walang abogado. Walang ibang anak na mamamana ng kahihiyan na hindi naman kanila. Niyakap ko siya. Pangako, sabi ko. Isa pa, bulbong niya. Ano po? Kung mahal mo pa si Nolan, patawarin mo kapag handa ka na. Pero huwag kang babalik sa kahit sino dahil nalulungkot ka. Napapikit ako habang tumutulo ang luha ko. Ilang sandali pa, himina ang hawak niya sa kamay ko. At sa gabing iyon, bago pa marinig ng korte ang huling ebidensya, pumanaw si Tasio Cancino. Hindi niya narinig ang hatol. Hindi niya nakita ang pagbagsak ni Amelita. Pero hawak niya hanggang huli ang panyo ni nanay. At ako, hawak ko naman ang pangako na ang laban niya hindi matatapos sa libing niya. Magsisimula ito sa araw na hindi niya kayang magsalita dahil ako na ang magsasalita para sa kanya. Hindi ko na maalala kung paano ako tumayo sa araw ng libing ni Itay. Ang naaalala ko lang, umuulan. Hindi malakas, hindi rin mahina. Yung klase ng ulan na parang ayaw makialam sa mundo, pero ayaw ding tumigil. Parang langit na nakikiramay pero walang masabing salita. Sa harap ng puntod, hawak ko ang panyo ni nanay. Yung panyo na pinagbalutan ni Itay ng passbook. Yung panyo na buong buhay niyang iningatan, hindi pala dahil sa tela, kundi dahil iyon ang huling bagay na nag-uugnay sa amin sa mga panahong kumpleto pa kami. Nakatayo sa likod ko si Nolan. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Nakaitim siya. Basang-basa ang balikat sa ulan, pero hindi siya nagpayong. Siguro dahil alam niyang wala siyang karapatang humingi ng silong sa sakit ko. Si Iskra naman, umiiyak sa tabi ni Melay. Pagkatapos ilibing si Itay, akala ko hihina ako. Pero kabaligtaran ang nangyari. Parang may bahagi sa akin na natakot habang buhay si Itay. Pero nang mawala siya, naiwan sa akin ang tapang na hindi niya nagamit ng buo noon. Sa huling hearing, pumasok ako sa courtroom nang hindi na naninginig ang tuhod. Naroon si Amelita, nakaputing damit pa rin. May hawak na bagong rosaryo, pero iba na ang mukha niya. Wala na ang dating kumpiyansa. Hindi na siya mukhang ina na handang magpatawad. Mukha na siyang taong unti-unting nauubusan ng pintong tatakasan. Tumayo si Attorney Palangka at inilatag ang huling ebidensya. Ang microfilm records ni Leandro Quidato, ang ledger pages ni Mang Oryong, ang sulat kamay ni Rogelio Layugan, ang voice recordings, at ang transaction trail ng 12 million. Isa-isang bumigat ang katahimikan sa loob ng korte. Hindi ko makalimutan ang sinabi ng hukom nang basahin ang buod ng desisyon. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa sistemang ginagamit ang dokumento para gawing totoo ang kasinungalingan. Napatakip ng bibig si Iskra. Si Nolan napayuko. Ako, nakatingin lang kay Amelita. Nang ideklarang guilty sina Amelita Layugan at Dario Velum sa falsification, qualified theft at iba pang kaugnay na kaso, walang sigawan, walang palakpakan, walang eksena parang sa pelikula. Tahimik lang. Dahil minsan, ang hustisya hindi dumarating na maingay. Minsan, dumarating siyang pagod, mabagal, may pilat, pero dumarating pa rin. Nang ilabas si Amelita, tumigil siya sa harap ko. Akala ko magmamakaawa siya. Akala ko susumpain niya ako. Akala ko sasabihin niyang sinira ko ang pamilya niya.
Pero ngumiti siya ng mapait. "Masaya ka na?" tanong niya. Tinignan ko siya. "Hindi po." Natigilan siya. "Hindi ako masaya," sabi ko. Hindi ako masaya kasi walang masaya sa pamilyang nasira, sa ama kong namatay na hindi narinig ang hatol, at sa perang ibinalik pero hindi kayang balik ng mga taon. Lumapit siya ng bahagya, pero hinawakan siya ng officer. "Kung hindi ka masaya, bakit mo ginawa ito?" Doon ko siya tinitigan ng diretsyo. Dahil may mga bagay na hindi ginagawa para sumaya tayo. Ginagawa dahil tama. Hindi na siya nakasagot. Pagkaraan ng ilang buwan, naibalik ang malaking bahagi ng pera. Hindi na buo. May naitago. May nagastos. May nawala sa mga account na hindi na masundan. Pero nang nakita ko ang halaga sa bagong statement, hindi ako napangiti. Dati, akala ko kapag nabawi ko ang pera, babalik ang lahat. Babalik ang katahimikan. Babalik ang kasal. Babalik si Itay. Pero walang bank transfer na kayang balik ng taong ibiniling mo na. Isang gabi, pumunta si Nolan sa bahay. May dala siyang sobre. Hindi niya ako yinakap. Hindi rin siya pumasok agad. Nakatayo lang siya sa pintuan. Parang bisitang hindi sigurado kung tatanggapin pa. "Final annulment papers," sabi niya. Kinuha ko ang sobre. "Sigurado ka?" Tumanggo siya. "Mahal kita, Biel, pero minsan ang pagmamahal hindi dahilan para ipilit ang bahay na nasunog na. Minsan, ang pagmamahal ay pag-aamin na may nasira dahil may mali kang pinotektahan." Nanikip ang dibdib ko. "Hindi kita nagagalit tulad noon." Ngumiti siya, malungkot. Sapat na yon. Pero hindi ibig sabihin kaya ko nang bumalik. Alam ko. Tahimik kaming dalawa. Sa pagitan namin, naroon ang lahat ng hindi na kayang ayusin ng sorry. Bago siya umalis, sinabi niya, "Nag-apply akong teacher sa probinsya. Gusto kong magsimula sa lugar na walang nakakakilala sa apelyido ko." "Sana maging mabuti ka roon," sabi ko. "Sisikapin ko." Pagkaalis niya, umiyak ako. Hindi dahil gusto ko siyang pigilan, kundi dahil minsan masakit pa rin pakawalan ng taong minahal mo kahit alam mong tama. Pagkalipas ng 1 taon, binuksan ko ang maliit na opisina sa tabi ng palengke. Hindi siya magarbo. May 3 mesa, 2 electric fan, 1 lumang printer at karatulang gawa ng kahoy. Tasyo Cansino Legal Aid Desk. Para sa mga taong ninuo ng papel, pirma, at pangakong hindi binasa. Doon ko ginamit ang perang nabawi. Hindi para bumili ng malaking bahay, hindi para magpakitang bumangon ako, kundi para tulungan ang mga taong katulad ni Itay noon. Mga taong hindi lumalaban hindi dahil mali sila, kundi dahil wala silang pambayad sa kakampi. Isang hapon, bumalik ako sa bangko kung saan nagsimula ang lahat. Si Rufina pa rin ang nasa counter, pero mas kalmado na ang mukha niya. "Ma'am Biel, may ide-deposito po ba kayo?" Ngumiti ako at inilabas ang bagong passbook. "Hindi pera. Listahan." Binuksan niya. Sa loob, hindi halaga ang nakasulat, kundi pangalan ng unang 10 taong natulungan ng opisina. Tumulo ang luha ni Rufina. "Siguro proud na proud ang tatay niyo." Tinignan ko ang labas ng bangko. Maliwanag ang hapon. May batang tumatawid kasama ang kanyang ama, hawak ng maliit na supot ng tinapay. "Oo," mahinang kong sinabi. Pero mas proud siguro siya kung hindi na kailangang mamatay muna ang isang mahirap bago paniwalaan. At doon ko naintindihan ang tunay na iniwan sa akin ni Itay. Hindi 12 million, hindi passbook, hindi kaso. Ang iniwan sa akin niya ay aral na hindi kayang nakawin ng kahit sinong marunong magpirma, na ang pera, kapag nawala, pwedeng habulin. Ang pangalan, kapag nasira, pwedeng linisin. Pero ang konsensa, kapag ipinagbenta mo,
hindi mo na mabibili pabalik kahit gaano kalaki ang laman ng bangko mo. Kaya sa buhay, huwag tayong basta magpapasilaw sa halaga na nasa papel. Mas mahalaga pa rin ang taong kaya kang ipaglaban kahit tahimik, ang pamilyang hindi ka ginagamit, at ang katotohanang kaya mong panindigan kahit ikaw lang ang unang naniniwala. Dahil minsan, ang pinakamalaking mana ng magulang ay hindi yung maiiwan nila sa pangalan natin, kundi yung tapang naiiwan nila sa puso natin.